Good day everyone, I'm Tim Segura from Toyota Abad Santos and today gagawa tayo ng full in-depth review nitong 2024 Toyota Fortuner GR Sport 4x4. So let's go! Itong asa harapan nyo is yung ating 2024 Toyota Fortuner GR Sport 4x4. Ito yung pinaka-top spec or highest variant natin sa Fortuner. And kung titignan mo siya din yung pinaka-sportiest looking na variant ng Fortuner. And available pala tong Fortuner in 5 different variants. Meron tayong entry level na G variant and then V variant. Pareho sila na may 2.4 engine. Then meron ding 2.8 engine, nagsisimula siya sa Q, LTD, and itong top of the line natin na GR Sport. And itong GR is available lang to in one color, which is yung Platinum White and Attitude Black. So two-tone siya, black yung roof niya. And yung price nitong top of the line or GR Sport is 2,650,000 pesos. So wag na nating patagalin, i-check natin yung interior, exterior, and yung features and function niya. So nasa akin yung susi, ito siya. So itong susi niya is meron na tayong GR badging and equip na to ng Smart Entry. So kailangan lang ilagay mo yung key fob sa bulsa mo and pindutin mo lang tong black na button dito. So, ayan, unlock na siya. Then, yung interior ng Fortuner natin na GR Sport is all black. It matches the sporty look nitong Fortuner. So, pasok tayo. And naka-power seat siya. I-check natin yung exterior niya. Buksan muna natin yung engine niya. So, naka-push start na siya and may GR badging tayo sa push button niya. Then, ayan. So, open natin yung lights niya. Naka-automatic headlights naman siya. Then, hazard. Tapos, lahat ng windows niya is electrically powered and lahat yan automatic up and down. So, one tap na lang siya. Ayan. Check natin yung engine and exterior niya. Open na natin yung fuel cap and engine bay. Itong Fortuner natin is equipped na to ng hood lift assist. Kahit isang kamay lang, pwede mo na siyang buksan dahil dito sa dalawang hood lift assist niya. And ito yung very reliable na engine natin. It is a 2.8 liter inline 4-cylinder, 16 valve, double overhead cam, variable nozzle turbo with air-cooled intercooler. And it produces 224 horsepower at 3,000 RPM and 550 Nm of torque at around 1,600 to 2,800 RPM. And bukod sa reliable naman tong engine na to, yung parts availability nito and aftermarket support is sobrang dami naman. So hindi ka magkakaproblema sa engine ng Fortuner natin. Up front, kitang-kita mo agad yung napaka-prominent na headlight design natin. Ito yung split type na LED headlights natin. Meron tayong daytime running light, ito yung low beam mo, then dito yung high beam. Tapos sa baba niya is LED na fog lights. Tapos meron din tayong front sonar dito, magkabila siya. And yung housing ng fog lights natin is napakalaki niya. So it gives more sporty look dun sa Fortuner natin. Then sa baba is meron tayong sequential na turn signal and yung GR badging natin. Siyempre, ito yung top of the line kaya may GR badge. Then iba na rin yung bumper design niya compared dun sa LTD and sa lower variants natin. Then laminated yung Toyota logo natin dahil meron tayong radar sensor dito. Yung bottom lip nung bumper niya is color black. Compared to LTD is alam ko silver siya. Then dito, meron tayong front facing na 360 na camera. So ayan. Dito naman tayo sa side. Dito sa side ng Fortuner natin is yung wheels niya is naka 18 inches na alloy wheels na siya, machine cut finish and GR design siya. Two-tone siya na black and gunmetal. Tapos naka ventilated discs tayo dito sa harap with red GR na brake caliper. Ayan. Then yung tire size niya is 265 by 60 R18. Tapos yung suspension natin dito sa front is double wishbone suspension plus monotube shock absorber. Tapos meron tayong maliit na fender dito
na body color din. Kasi doon sa ibang variant natin is black siya. Ito, body color na siya. Then, meron tayong blacked out na side mirrors, meron tayong repeater, and yung side facing na camera natin. So, 360 degrees pa rin siya. And dito rin located yung paddle lamp natin. Tapos, dito sa taas, meron tayong camera for Toyota Safety Sense. So, equip to ng Toyota Safety Sense. Dito sa taas niya is naka-black top tayo. And meron tayong silver na roof rail. And body color na door handle. Tapos, ito yung button for smart entry. And matte yung stepboard natin. So, makapit siya, hindi siya madulas. Tapos, dito sa likod, naka-ventilated disc pa rin tayo. With red GR na brake caliper. Then yung suspension natin sa likod is multi-link with monotube shock absorber. So ayan yung monotube niya. Tapos sa ilalim din located yung tire reserve natin. Dito sa likod naka-fin type na antenna na tayo and two-tone na spoiler. Sa LTD kasi is all black siya, pero dito sa GR Sport natin is two-tone siya, black and white. And andito yung third brake lamp natin. Meron tayong rear defogger, rear wiper, tapos laminated logo ulit dito ng Toyota and Fortuner badge dito. So dito sa GR natin is naka-white na lang yung Fortuner kaya mas naging clean looking siya. And ito yung LED natin na taillights. Tapos sequential pa din yung turn signals niya. Dito yung reverse light and GR badging. Tapos dito parang may mga vent dito pero hindi siya functional. More on design lang siya. Tapos, meron tayong reflector dito, magkabila yan, and meron tayong rear cross traffic alert. So, ito yung mga sensor niya. Kung kita nyo, ayan siya, 4 yan. I mean, sorry, 5. 5 yung sensor niya. So, may rear cross traffic alert and yung reverse sensor natin or back sonar. Dito naman located yung camera natin for reverse and may plate light tayo dito sa baba. Open natin yung likod. Ayan, naka-power tailgate tayo dito sa GRS. Then, dito sa likod, unfortunately, wala lang tayong storage sa ilalim nito. Then, meron tayong lights dito. Then, yung third row seat niya is napo-fold siya 50-50. Kailangan lang hilahin mo tong latch dito sa likod. Ayan. Then, inaangat siya dito. Ayan. So, dito siya sa side. And, isasabit mo lang tong latch na to. So, try natin. Ayan, sabit mo lang siya dito. Ayan. So, naka-side yung pag-fold nung seats natin dito sa third row seat. Tapos, dito located yung tools mo. So, ayan. And meron tayong mga sabitan dito. Ayan, tapos storage pa dito sa gilid. So, may mga cup holder dyan sa gilid. Ayan, may storage dito and malalim din siya. Tapos dito sa tailgate is meron din tayong speaker sa likod or subwoofer ata to. Yung fuel tank capacity pala natin is 80 liters and diesel siya. Then may lagayan tayo ng fuel cap dito. Ayan. Dito naman tayo sa second row. Dito sa GRS natin is naka all black na interior siya. Sa LTD kasi natin meron tayong maroon accents dito, tapos leather sila pareho. Leather to, and may red stitching. Dito plastic material pero okay lang din naman. Tapos may Fortuner na badging tayo dito. And piano black dito and automatic yung windows natin. Tapos sa baba meron tayong storage and bottle holder, speaker dito, and yung seats natin, leather and suede material siya. Ayan, na may red stitching. Tapos, meron tayong center armrest. Ayan, and ito yung cup holder niya. Ayan. Yung seats pala natin is napo-fold siya 60-40. Tapos, meron tayong pocket dito and sa kabilang seat, sa passenger seat. Then, ito yung lights natin dito sa likod. Ayan. LED siya. Then, ito yung air condition controls natin. Ayan, auto, off. Ayan. And door. Dalawang aircon vent.
dito sa likod, and sa third row meron ding aircon vent na dalawa dyan. Tapos dito meron ding dalawang USB na Type-C. Tapos storage pa dito. Meron tayong tunnel dito sa Fortuner pero hindi siya ganun kataas. So okay lang kahit adult yung umupo sa gitna, hindi naman siya mahihirapan kasi hindi naman sobrang taas nung tunnel natin. And ito nakasagad yung seats dito. Okay pa rin naman yung legroom ko, I am 5'10" in height. Okay naman siya, and headroom. Tapos punta naman tayo sa harap. Dito sa harapan niya is meron tayong light sa baba, storage, bottle holder, tapos naka-leather pa din with red stitching. Yung all four windows natin is automatic siya, window lock, door lock, and side mirror controls natin. So power folding siya. Ayan. Ito yung pang-adjust. Tapos naka 8-way na power adjust na seat tayo, leather and suede pa rin siya. Sa LTD natin, all leather siya, and meron siyang ventilated seats. Tapos dito naman sa left side yung parking sensors natin or yung sonar. Ito yung sa tailgate natin to eh. Then ito yung sa 360 or panoramic view na camera. And ito yung pang open ng tailgate natin. Naka sports pedal tayo dito sa GR. Ayan. And pasok tayo sa loob. So ito yung interior nung GR Sport natin. So i-check natin yung horn nya. Ayan siya. Then close natin yung window. Then ayan, lights. Dito sa left side is meron tayong tweeter, tapos may speaker pa dito, and yung speaker natin is naka JBL tayo na sound system. Tapos sa left side meron tayong aircon vent na may gray accents dito, and cup holder or storage. Ayan. Tapos naka power steering wheel tayo. Ayan siya. And ito yung headlight controls natin. May automatic na headlight siya. Dito sa left side yung radio controls natin, volume up and down, next track, previews, mode, voice command, and hands-free telephone. Tapos meron tayong paddle shifters, horn natin, tapos meron tayong red na center line, and GR badging dito sa baba. And leather siya na may red stitching. So very sporty and okay yung grip nung steering wheel natin. And yung bolster niya is saktong-sakto lang para sa akin. Then dito naman sa right side yung buttons natin para makontrol yung TFT display natin. Then dito sa baba yung lane departure alert and pre-collision detection natin. Dito sa baba niya yung cruise control natin. So ayan. So para mag-activate siya, pindutin mo lang tong button na to. Ayan, sasabihin niya radar ready. Then pag magka-cancel ka, hilahin mo lang siya. Ayan. Dito sa taas, yung headliner pa rin natin is black. Tapos ito yung LED na lights natin. Tapos meron tayong eyewear na storage dito. Auto dimming na rear view mirror. Then yung camera ng Toyota Safety Sense is located dito. Tapos dito sa gitna yung aircon vent natin, hazard button, clock, and pwede mo rin siyang isara yung aircon vent. Tapos ito naman yung 9 inches na display audio natin. Apple CarPlay and Android Auto ready na siya. Then dito sa baba yung air condition controls natin. So naka dual zone na climate control tayo. Ayan, naka-sync sila. So pag pinindot mo to, ayan, maghihiwalay sila ng temperature. Tapos ito yung front defogger, rear defogger, fan speed natin, different zones, ayan, recycler natin, and yung rear na air condition. Tapos ito temperature para dun sa passenger side. Tapos ito naman yung controls natin para sa differential. Ito yung naka 2-wheel drive ka, or ito 4 high, ito 4 low. Then meron din tayong downhill assist control, 12 volts na power outlet, and wireless charging dito sa baba. So yan, pwede mo siyang i-on and off. Tapos dito meron tayong dalawang cup holder, and yung material niya is parang black carbon. So ayan siya. Then meron tayong USB pa dito sa infotainment natin. Ayan siya. May USB port tayo doon.
Tapos ito naman yung shift knob natin. Try natin siyang lagay sa reverse. Ayan, ito yung panoramic view na monitor natin. Then ito reverse camera. Pag pinindot natin to, reverse camera lang siya. Tapos lagay natin siya sa neutral, drive, and sequential. So dito sa sequential, pwede mo na siyang i-manual mode. So ayan, pwede mo rin gamitin yung paddle shifters natin. Ayan, nagbabago siya ng gear. Then, para ma-access natin yung panoramic view na camera, ito yung button niya. So pindutin mo lang to. Ayan, naka front facing camera tayo. So ayan yung Innova. Ayun siya sa harapan. And pag pinindot ulit natin siya, ayan yung side camera. Ayan. Pag niliko ko yung steering wheel, lumalabas siya doon. Ayan. And isa pa. Ayan. Babalik na siya sa infotainment niya. Then dito naman, meron tayong different drive modes. Ito yung Eco, Normal, and Sport. So pag Eco, ayan siya. Normal, and Sport. So ayan. Then dito yung differential lock natin. Ito yung traction control natin. Tapos naka-cable type na handbrake pa rin tayo. Leather siya with red stitching. And malapad din yung center armrest natin. Tapos malalim din yung storage. Tapos dito meron tayong dalawang compartment. Ayan. Ayan siya. Alam ko may cooling to eh. Tapos ito may damper to eh. Ayan. So hindi siya basta-basta bumabagsak kasi meron siyang damper. Ayan. Sa kabila meron pa rin tayong tweeter and speaker doon. Isa-isay naman natin yung function nitong combination ng digital and analog na instrument panel natin. By using these buttons, mababago ko yung mga settings dito. So try natin. Ito yung average fuel consumption mo. Ayan, yung range, and eco score, eco saving, ayan. Then ito digital speed. Dito sa right, dito yung cruise control mo. Ayan, radar ready. Ito yung interval. Ayan, kung gaano kalayo yung gusto mong pagsunod kasi naka dynamic radar cruise control tayo. Then dito, ito yung mga warning lang, tapos settings. Ayan, LDA, pre-collision system, and blind spot monitoring system. Pagka nag-activate yan, may umiilaw dun sa side mirrors natin. Then ito yung rear cross traffic alert, and vehicle settings, and meter customization. So ayan, yung units lang yan, so wala ka naman babaguhin dito. Dito sa taas niya is yung gear niya. Ito yung speedometer natin. Ito yung fuel indicator natin. Sa baba is yung total mileage natin. Ayan. So, madali lang naman intindihin yung instrument panel niya. Hindi siya sobrang complicated. Dito naman yung engine temperature natin. Tapos, ito naman yung 9 inches na display audio natin. So, ayan. So, ito yung mga functions niya. Meron tayong Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, voice recognition, radio USB, vehicle info, and phone. Tapos dito naman, iPad, picture, browser, Miracast, and settings. So marami kang pwedeng gawin dito sa 9 inches na display audio natin. And of course, syempre, yung speaker natin is JBL, kaya sobrang ganda ng sounds nitong GR Sport natin. And again, ito yung interior niya. I hope nakatulong sa inyo itong video na to. And kung nagustuhan nyo aking video, please do like, share, and subscribe para updated kayo sa mga future uploads ko about Toyota. For more inquiries, test drive, unit viewing, and kung buying kayo ng any Toyota units, i-message or call nyo lang ako sa number na naka-flash dyan sa screen. So yun lang po, stay safe and goodbye.